Mga kakaibang inventions na dapat ay ipatupad sa lahat ng bansa. Sa mabilis na pagbabago ng ating mundo, ang patuloy na pagpapaunlad at pag-imbento ng makabagong teknolohiya ay susi upang mapabuti ang kalidad ng buhay sa mga lungsod. Mula sa mga smart technologies hanggang sa mga sustainable solutions, maraming invention ang nag-aalok ng mga solusyon para sa mga pang-araw-araw na problema at nagbibigay ng kaginhawahan sa mga mamamayan. Maraming mga makabagong invention ang nilikha upang solusyonan ang mga pang-araw-araw na suliranin, mula sa mga problema sa trapiko at polusyon hanggang sa mga tamang pag-save ng energy at ating seguridad. Kung kaya't sa video na ito ating aalamin ang 20 kakaiba at matatalinong invention na dapat ay ipatupad sa bawat lungsod upang makasabay ang bawat bansa sa ganitong kaunlaran at matiyak rin ang kaligtasan at kaginahawaan ng bawat isa. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Bright bike lanes in Northern Poland. Ang bright bike lanes sa Northern Poland ay isang makabagong invention na naglalayong gawing mas ligtas at eco-friendly ang pagbibisikleta, lalo na sa gabi. Ito ay unang ipinakilala noong 2016 sa lungsod ng Lidzbark-Warmiński na bahagi ng isang malawak na initiative para sa sustainable transportation. Ang teknolohiyang ito ay binuo ng TPA Instytut Badań Technicznych na isang kumpanya na nakabase sa Poland na expert sa mga makabagong solusyon para sa infrastruktura. Ang bright bike lanes ay gumagamit ng mga phosphorescent na materyales na nag-iipon ng enerhiya mula sa araw upang lumiwanag sa gabi, kaya't hindi nangangailangan ng kuryente. Ang pangunahing layunin ng proyektong ito ay upang mas mapagtibay ang kaligtasan ng mga nagbibisikleta sa gabi sa pamamagitan ng pagpapabuti ng visibility, lalo na sa mga lugar na walang sapat na street lights. Ginawa ito hindi lamang para mabawasan ang aksidente, kundi upang itaguyod ang eco-friendly na transportasyon sa Poland at magsilbing isang halimbawa ng pagbabago na maaaring ipatupad sa iba't ibang syudad sa buong mundo upang hikayatin ang paggamit ng bisikleta, magbigay ng malinis na enerhiya at isulong ang sustainability. Number 2. Rolling bench. Ang rolling bench ay isang makabagong invention na nilikha ng South Korean designer na si Sung Woo Park noong 2008. Ang bench na ito ay dinisenyo upang solusyonan ang problema ng maruming mga upuan sa mga pampublikong lugar, lalo na tuwing umuulan o pagkatapos ng bagyo. Ang paggamit nito ay simple ngunit praktikal dahil ito ay may rollers na maaring iikot ng mga gumagamit upang mailipat ang maruming bahagi at makaupo sa malinis at tuyong bahagi. Ang layunin ni Sung Woo Park sa paglikha ng rolling bench ay upang maging komportable ang pag-upo ng mga tao sa pampublikong espasyo, lalo na sa mga parks at waiting areas. Bukod dito, nagbibigay ito ng mas sustainable at praktikal na solusyon sa mga problema ng mga luma o hindi napapanatiling mga public chairs. Ang rolling bench ay isang simpleng disenyong nag-aalok ng malaking benepisyo sa mga lungsod, kaya't ito ay dapat isama sa mga urban areas upang maging komportable ang mga tao at magbigay ng higit na kasiyahan sa mga pampublikong lugar. Number 3. Speeding Ticket Police Robot. Ang Speeding Ticket Police Robot ay isang makabagong invention na binuo ng isang team ng mga engineer mula sa SRI International na isang non-profit research institute sa California noong 2019. Ang layunin ng robot na ito ay upang gawing mas ligtas ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis at mga motorista sa mga sitwasyon ng traffic violations tulad ng overspeeding. Ang robot ay nakakabit sa isang extendable arm na lumalabas mula sa patrol car at lumalapit sa sasakyan ng violator. Meron itong camera, speaker at printer na nagbibigay daan sa pulis na makipag-usap at mag-issue ng ticket nang hindi na kailangan pang bumaba mula sa kanilang sasakyan na iniiwasan ang potensyal na delikadong sitwasyon tulad ng aksidente o ang magkainitan sa konfrontasyon. Bukod sa kaligtasan, naglalayon din ang Speeding Ticket Police Robot na gawing mas effective ang traffic enforcement dahil mas mabilis ang proseso ng pag-issue ng ticket. Ginawa ito upang mabawasan ang panganib sa buhay ng mga pulis at motorista habang pinapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa kalsada. Ang teknolohiyang ito ay isang halimbawa ng epektibong paggamit ng robotics upang mapahusay ang seguridad at efficiency sa mga lungsod. Number 4.
Big Apple's New Electric Buses. Ang Big Apple's New Electric Buses ay bahagi ng malawakang aksyon ng New York City upang gawing mas sustainable at environment-friendly ang kanilang public transportation system. Inilunsad ang proyektong ito noong 2020 sa pangunguna ng Metropolitan Transportation Authority o MTA, kasabay ng plano ng lungsod na gawing fully electric ang kanilang bus fleet pagsapit ng 2040. Ang mga bagong electric buses na ito ay dinisenyo upang mabawasan ng carbon emissions, polusyon at ingay sa mga lansangan ng New York na lubos na makatutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at kalusugan ng mga residente. Ang mga bus na ito ay nilikha ng mga kilalang kumpanya tulad ng Proterra at New Flyer na mga leader sa paggawa ng electric vehicles. Bukod sa pagiging eco-friendly, ang mga electric buses na ito ay mababa lang ang kinokonsumo na enerhiya, kaya't may mas mababang operational cost ito at nagbibigay ng mas tahimik at komportabling biyahe para sa mga pasahero. Ginawa ang proyektong ito bilang tugon sa tumitinding problema ng climate change at upang itaguyod ang greener cities na nagiging modelo para sa iba pang lungsod sa buong mundo na nais isulong ang sustainable urban transportation. Number 5, bins with equipped sensors in Amsterdam. Ang bins with equipped sensors sa Amsterdam ay bahagi ng smart city initiatives ng lungsod na naglalayong gawing mas efficient at environment-friendly ang waste management system. Ang mga smart bins na ito ay unang inilunsad noong 2015 sa tulong ng iba't ibang teknolohiyang kumpanya tulad ng Enevo na nangunguna sa paggawa ng waste sensor systems. Ang mga bins ay may kasamang mga sensors na sumusukat sa dami ng basura at nagpapadala ng real-time data sa waste management operators. Kapag napuno na ang mga ito, automatic na magpapadala ng alert system upang mabilis na makolekta ang basura, kaya't naiiwasan ang sobrang napuno ng mga basurahan at polusyon sa lungsod. Ang layunin ng proyektong ito ay upang gawing mas mapadali ang pagkolekta ng basura, mabawasan ang carbon emissions mula sa mga garbage trucks at mapanatiling malinis ang mga pampublikong lugar. Ang teknolohiyang ito ay nagre-resulta rin sa mas mababang operational cost dahil ang mga truck ay hindi na kailangang dumaan sa mga lugar kung saan hindi pa napupuno ang mga basurahan. Number 6, rainwater road cleaning. Ang rainwater road cleaning system ng South Korea ay isang napakatalinong imbensyon na layuning gawing mas malinis ang mga kalsada sa mas sustainable na paraan. Ito ay unang ipinatupad sa Seoul at binuo ng mga urban planners at engineers ng Seoul Metropolitan Government. Sa halip na gumamit ng mga tradisyonal na water trucks o mano-manong paglilinis, ang sistemang ito ay gumagamit ng naipon na tubig ulan upang automatikong linisin ang mga kalsada. Ang mga specially designed drainage pipes na nakakabit sa ilalim ng mga kalsada ay nangongolekta ng tubig ulan na pagkatapos ay pinapalabas sa pamamagitan ng mga nozzles upang hugasan ang mga alikabok, dumi at iba pang pollutants mula sa kalsada. Ito ay hindi lamang nakakatipid ng tubig kundi pati na rin ng oras at energy na isang malaking kontribusyon sa environmental sustainability. Dahil gumagamit ito ng natural na tubig mula sa ulan, hindi na kailangan ng mga dagdag na resources para sa maintenance ng mga kalsada, kaya't itinuturing itong isang eco-friendly na solusyon na dapat ipatupad sa lahat ng lungsod. Number 7, smart street lighting. Ang smart street lighting ay isang makabagong solusyon sa pag-iilaw sa mga lungsod na gumagamit ng teknolohiya upang gawing mas environment-friendly ang mga pampublikong ilaw. Inilunsad ito ng iba't ibang kumpanya tulad ng Philips Lighting at Silver Spring Networks noong mga unang bahagi ng 2010s. Ang teknolohiyang ito ay may sensors at wireless communication systems na nagpapahintulot sa mga streetlights na automatic na mag-adjust ng kanilang liwanag batay sa oras, presensya ng mga taong dumadaan at mga kondisyon sa kapaligiran. Halimbawa, kung walang dumadaan sa isang kalye, bababa ang liwanag upang makatipid ng enerhiya. Ngunit kapag may tao o sasakyang dumadaan, mag-iilaw ito ng mas maliwanag. Ang smart street lighting ay dinisenyo hindi lamang upang makatipid ng enerhiya at mapababa ang operational cost ng mga lungsod, kundi upang mapahusay din ang kaligtasan sa mga kalsada. Bukod dito, ang mga sensors ay maaari ring magbigay ng data tungkol sa air quality, traffic flow at iba pang urban metrics na nakakatulong sa mas mabisang pamamahala ng lungsod. Ang proyekto ay ginawa upang tugunan ang mga hamon ng climate change, urban efficiency at public safety.
Kaya't ito ay isang imbensyon na dapat ipatupad sa bawat syudad upang lumikha ng mas matipid, ligtas at sustainable na urban environment. Number 8. Safe Transaction Zone in California. Ang Safe Transaction Zone sa California ay isang lugar na kung saan ipinatupad ng mga lokal na autoridad, partikular ng mga pulisya, noong 2016 upang magbigay ng ligtas na lugar para sa mga face-to-face transactions na karaniwang mga transaksyon sa pagitan ng mga nagbebenta at bumibili online. Inilunsad ang mga safe transaction zones sa iba't ibang police stations sa California na nilagyan ng mga CCTV cameras at mga palatandaang nagbibigay alam sa publiko na ang lugar ay nasa ilalim ng 24/7 surveillance. Layunin ng proyektong ito na mabawasan ang mga krimen kaugnay ng online transactions tulad ng robbery o scam sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas na espasyo kung saan maaaring makipagkita ang mga buyer at seller. Ang Safe Transaction Zones ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa mga mamamayan na alam nilang nasa ligtas silang lugar habang isinasagawa ang kanilang mga transactions. Ginawa ito upang bigyang lunas ang mga tumataas na kaso ng mga fraud at scamming na nauugnay sa ganitong uri ng transaksyon at upang hikayatin ang mas ligtas na trading sa komunidad. Ang proyekto ay isang praktikal na solusyon para sa mas ligtas na pamayanan at dapat ipatupad sa lahat ng lungsod. Number 9. City Tree invented by Green City Solutions. Ang City Tree ay isang makabagong imbensyon na nilikha ng Green City Solutions noong 2014 na naglalayong malabanan ang polusyon sa hangin sa mga urban na lugar. Ito ay isang vertical biofilter na gumagamit ng moss cultures at iba pang mga halaman upang linisin ang hangin. Ang bawat City Tree ay maaaring mag-filter ng hanggang 240 tons ng carbon dioxide kada taon, nakatumbas ng 275 na puno, ngunit ang kaibahan nila ay ito ay sumasakop lamang sa mas maliit na espasyo. Bukod sa pagtulong na linisin ang hangin, ang City Tree ay dinisenyo rin upang mangalap ng data tulad ng humidity, temperature at air quality sa pamamagitan ng mga sensors na nakalagay dito. Ang proyektong ito ay binuo ng Green City Solutions na isang German startup na pinamumunuan ni Peter Senger at ginawa upang tugunan ang tumitinding air pollution na nagpapalala sa kalusugan ng mga residente ng lungsod. Isa itong self-sustaining system dahil pinapagana ito ng solar panels at isang integrated rainwater collection system na kung saan ito na ang nagsisilbing tubig para sa mga halaman. Ang City Tree ay isang eco-friendly at space-efficient na solusyon para sa mga lugar na may limitadong espasyo para sa tradisyonal na pagpapatayo ng mga puno. Kaya't ito ay isang imbensyon na dapat ipatupad sa bawat syudad upang mapabuti ang kalidad ng hangin at kalusugan ng mga mamamayan. Number 10. Solar-powered E3. Ang solar-powered E3 ay isang futuristic at eco-friendly na imbensyon na nilikha ng Israeli company na Sologic noong 2014. Ang E3 na ito ay isang solar-powered structure na hugis puno, ngunit hindi aktual na puno, na dinisenyo upang magbigay ng malinis na enerhiya at iba't ibang pampublikong serbisyo sa mga lungsod. Ang mga dahon ng puno ay solar panels na nangongolekta ng enerhiya mula sa araw, na maaring magamit upang mag-charge ng mga electronic devices, magbigay ng libreng wifi at mayroong ilaw pa sa gabi. Ang E3 ay mayroon ding upuan sa ilalim nito para sa mga tao at ilan sa mga ito ay may kasamang display screen para magbigay ng aral at environmental awareness. May ilan ding E3s na may kasamang water fountain o cooling systems para magbigay ng komportableng espasyo sa ilalim ng init ng araw. Ginawa ang E3 upang pagsamahin ang sustainability, teknolohiya at community space sa mga urban areas. Layunin ng Sologic na lumikha ng isang green oasis na hindi lamang nagpo-promote ng renewable energy, kundi nag-aalok din ng functional space para sa mga tao. Ang proyektong ito ay isang tugon sa lumalaking pangangailangan para masolusyonan ang climate change at urbanization. Number 11. Neon Traffic Poles. Ang neon traffic pole sa Ukraine ay isang kamangha-manghang imbensyon na inilunsad upang mapabuti ang kaligtasan sa kalsada, lalo na sa mga pedestrian. Ang proyektong ito ay binuo ng Ukrainian Design Studio at tinatawag na Sochiadka
noong 2019 bilang tugon sa mataas na bilang ng aksidente sa kalsada, lalo na sa mga pedestrian na tumatawid sa gabi. Ang mga pole na ito ay may makulay at maliwanag na neon lights na naka-install sa buong taas nito hanggang sa mga poles nito na nagbibigay ng mataas na visibility sa mga pedestrian at motorista. Sa ganitong paraan, mas malinaw na nakikita ng mga motorista ang pedestrian lanes kahit sa malalayong distansya o kapag masama ang panahon, kaya mas bumababa ang posibilidad ng aksidente. Ang layunin ng imbensyon ay simple ngunit mahalaga, ay upang bigyan ng mas mataas na seguridad ang mga taong tumatawid at bawasan ang bilang ng aksidente sa kalsada. Bukod sa function nito, nagbibigay din ito ng aesthetic value sa mga urban areas, ginagawang mas moderno at tech-forward ang mga lungsod. Number 12. Smart Parking Spaces. Ang Smart Parking Spaces na inimbento ng Park Eagle ay isang makabagong solusyon sa lumalalang problema ng trapiko at kakulangan ng paradahan sa mga urban na lugar. Itinatag ito ng kumpanyang Park Eagle noong 2016 na kung saan ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng IoT o Internet of Things sensors upang mag-detect ng mga available na parking spots at i-update ang real-time na impormasyon sa mga driver sa pamamagitan ng isang mobile app. Ang sistema ay idinisenyo upang makabawas sa oras na ginugugol ng mga motorista sa paghahanap ng parking na ayon sa mga pag-aaral ay isa sa mga pangunahing sanhi ng trapiko at polusyon sa mga lungsod. Sa halip na paikot-ikot na naghahanap ng espasyo, madali nang makakahanap ng bakante gamit ang real-time data mula sa Park Eagle system na nagbibigay ng mas maluwag na daloy ng trapiko at mas kaunting carbon emissions. Bukod sa mga benepisyong ito, dinisenyo rin ng smart parking spaces upang mapahusay ang karanasan ng mga motorista, mapababa ang kanilang stress at makatulong sa mga lokal na pamahalaan na mas mapadali ang kanilang pamamahala sa kanilang mga paradahan. Ang layunin ng imbensyon na ito ay gawing mas sustainable, efficient at maginhawa ang parking infrastructure sa mga modernong lungsod. Number 13. Wastewater Filter Nets. Ang wastewater filter nets sa Kwinana, Western Australia ay isang napakahusay na imbensyon na naglalayong bawasan ang polusyon sa tubig at protektahan ang kalikasan. Inilunsad ito ng Kwinana City Council noong 2018 bilang bahagi ng kanilang environmental initiative upang harapin ang mga problema ng plastic waste at iba pang basura na dumadaloy sa stormwater systems patungong karagatan. Ang mga nets na ito ay nakakabit sa dulo ng mga drainage pipes at hinuhuli ang mga basura bago ito umabot sa mga ilog o dagat. Sa unang taon pa lamang ng implementasyon nito ay nakolekta na ang mga nets ng mahigit 370 kilograms ng basura na nagpapatunay ng kahalagahan nito sa paglilinis ng mga drainage. Ang imbensyon na ito ay dinisenyo hindi lamang upang bawasan ang polusyon sa kapaligiran, kundi upang magbigay ng mas murang solusyon sa waste management kumpara sa mas komplikadong filtration systems. Bukod dito, nakakatulong ito upang maiwasan ang pagkamatay ng mga hayop sa tubig dahil sa pagkakalunok ng basura. Ang layunin ng wastewater filter nets ay protektahan ang ating kalikasan mula sa mga basurang nagmumula sa mga lungsod at lumikha ng mas malinis na kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Number 14. High Heel Grates or Grills. Ang high heel grates o grills sa Calgary, Canada ay isang praktikal na imbensyon na dinisenyo upang gawing mas ligtas at komportable ang paglalakad sa mga urban na lugar, partikular para sa mga babaeng nagsusuot ng high heels. Ang konseptong ito ay ipinakilala ng City of Calgary noong 2015 bilang tugon sa mga reklamo ng mga pedestrian na may mataas na heels na madalas maipit o madulas sa mga tradisyonal na drainage grates na may mga butas na sasakto ang kanilang stilettos upang makapasok rito. Ang mga bagong disenyo ng grates ay mayroong mga hugis ng paa na kung saan pwedeng tumapak ang mga babaeng naka-high heels upang hindi na sumabit ang mga heels ng sapatos. Ang layunin ng imbensyon na ito ay upang mapabuti ang pedestrian safety at itaguyod ang mas inclusive na disenyo ng urban infrastructure na isinasaalang-alang ang iba't ibang uri ng footwear. Bukod sa praktikal na benepisyo nito, nagbibigay halimbawa rin ang imbensyon na ito sa pag-aayos ng mga maliliit na problema na may malaking epekto sa kaginhawaan at kaligtasan ng publiko. Bukod sa Canada, ito rin ay makikita sa ilang lugar sa New York. Number 15. Train Foot Spa. Ang Train Foot Spa o kilala rin bilang Toreo Tsubasa ay isang kakaibang imbensyon na nag-aalok ng isang one-of-a-kind na karanasan ng relaxation habang naglalakbay sa pamamagitan ng tren. Inilunsad ito ng East Japan Railway Company o JR East noong 2014
bilang bahagi ng kanilang layunin na magbigay ng mas kakaibang serbisyo at ipromote ang turismo sa mga rural na lugar ng Japan, partikular sa rehiyon ng Yamagata. Ang tren ay may mga espesyal na compartment na kung saan nandito ang ashiyu o mga foot spa at ang mga pasahero ay maaring magbabad ng kanilang mga paa sa maligamgam na tubig habang tinatamasa ang mga magagandang view ng countryside. Bukod sa foot baths, ang tren ay dinisenyo rin upang magbigay ng isang relaxing at spa-like ambience na may mga tradisyonal na Japanese elements tulad ng tatami mats at wood paneling. Ang layunin ng imbensyon ay hindi lamang magbigay ng kaginhawaan sa mga pasahero, kundi upang maibsan ang pagod at stress ng paglalakbay. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng masayang karanasan sa mga turistang gustong mag-relax habang nag-e-enjoy sa view, kaya't ito ay maaaring maging modelo para sa iba pang lungsod upang mapaganda ang travel experience ng mga traveler sa pamamagitan ng inobative na mga pampublikong transportasyon. Number 16. 3D Train Floor. Ang 3D Train Floor ay isang makabagong proyekto na inilunsad ng Taiwanese subway system noong 2017 para i-promote ang University Level Olympics o Summer Universiade. Ang event na ito ay isa sa pinakamalaking international sports competitions para sa mga university students. Para makuha ang atensyon ng publiko at itaas ang awareness sa nalalapit na paligsahan, ang Taiwan ay nagdesisyon na palitan ang flooring ng kanilang mga tren ng subway ng mga 3D designs na naglalarawan ng iba't ibang sports fields gaya ng swimming, track and field at iba pa. Sa pamamagitan ng paggamit ng optical illusions, ang mga pasahero ay nagmistulang naglalakad sa ibabaw ng mga swimming pools, tracks at playing fields habang sila ay naglalakbay sa tren. Ginawa ito upang maging mas engaging ang karanasan ng mga commuters at upang ipakita ang suporta ng bansa sa sports event. Ang kampanyang ito ay hindi lamang isang promotional strategy, kundi isang magandang halimbawa ng creative urban design. Tinawag itong genius invention dahil pinagsasama nito ang art, sports at urban transportation para sa isang kakaibang karanasan ng mga commuters. Ang ganitong uri ng innovation ay may potensyal na ipatupad sa iba't ibang syudad upang gawing mas interactive at masaya ang mga pampublikong transportasyon. Number 17. Skyrise Greenery. Ang Skyrise Greenery sa Singapore ay isang makabagong solusyon sa urban planning na naglalayong gawing mas sustainable ang mga buildings sa pamamagitan ng paglalagay ng mga halaman sa paligid ng building. Inilunsad ito ng Urban Redevelopment Authority at ng National Parks Board o NParks noong 2009 bilang bahagi ng kanilang mas malawak na plano na gawing garden city ang Singapore. Ang proyektong ito ay kinabibilangan ng mga vertical gardens, green roofs at mga halaman na tumutubo sa gilid ng mga matataas na gusali. Ang layunin ng Skyrise Greenery ay hindi lamang pampaganda ng lungsod, kundi para mapabuti rin ang kalidad ng hangin, magbigay ng natural cooling effects at mabawasan ang urban heat island effect na karaniwang problema sa mga siksik at modernong lungsod. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga green spaces pataas, sa halip na palapad, nakakatulong ito na mapanatili ang balanse ng kapaligiran sa kabila ng mabilis na urbanisasyon. Ang imbensyon na ito ay mahalaga hindi lamang para sa aesthetic appeal, kundi pati na rin sa sustainability dahil tinutulungan nitong gawing mas eco-friendly at healthier ang pamumuhay sa mga modernong syudad. Number 18. PaveGen. Ang PaveGen ay isang makabagong teknolohiya na nagko-convert ng kinetic energy mula sa mga yapak ng mga tao na nagiging katumbas nito ay isang electricity. Ito ay naimbento ni Lawrence Kemball Cook noong 2009 bilang tugon sa patuloy na pangangailangan para sa mga sustainable energy sources, lalo na sa mga urban na lugar. Ang mga PaveGen tiles ay ginawa mula sa recycled materials at dinisenyo upang lumikha ng kuryente sa bawat hakbang ng mga tao na naglalakad sa mga ito. Ang enerhiyang nalilikha ay maaaring magamit upang magpatakbo ng mga street lights, signage o kahit na mag-charge ng mga mobile devices na nagbibigay ng eco-friendly at renewable energy sa lungsod. Bukod sa energy generation, ang mga tiles ay may kakayahang mangolekta ng data tungkol sa pedestrian traffic na makakatulong sa urban planning at pag-optimize ng mga pampublikong espasyo. Ang layunin ng PaveGen ay upang bigyan ang mga lungsod ng sustainable na energy na hindi lamang nagbabawas ng carbon footprint, kundi nagbibigay din ng aktibong pakikilahok ng mga residente sa pagpapalago ng malinis na enerhiya. Ang imbensyon na ito ay angkop na ipatupad sa bawat syudad upang magamit ang kinetic
kinetic energy mula sa libu-libong mga tao araw-araw at gawing mas eco-friendly ang mga urban environments. Number 19, Mountain Finder device. Ang Mountain Finder sa Switzerland ay isang natatanging imbensyon na nagpapadali sa pagtukoy ng mga bundok sa paligid. Isa itong simpleng kagamitan na mukhang mga metal pipes na nakaturo sa direksyon ng bawat bundok na may label ng pangalan ng bundok na tinuturo nito. Kapag tumingin ang isang turista o mountaineer sa dulo ng pipe, makikita nila ang bundok na kanilang tinitingnan. Ginawa ito upang gawing mas accessible at masaya ang pag-explore ng kalikasan sa Switzerland, partikular na ang Alps, sa isang paraan na hindi kailangan ng gadgets o mapa. Sa pamamagitan ng Mountain Finder, ang sino man ay madaling makakakilala ng mga bundok ng walang teknolohiya sa isang simpleng pagtingin sa pipe at alam mo na ang bundok. Itinuturing itong genius invention dahil sa pagiging sustainable, eco-friendly at madaling gamitin nito. Hindi nito kailangan ng kuryente o masalimuot na maintenance at magagamit ito ng kahit sino. Ang ganitong uri ng invention ay may potensyal na ipatupad sa mga syudad na may magagandang view upang gawing mas engaging ang karanasan ng mga turista at residente sa kanilang lugar. Number 20. Roofs of UPS trucks. Ang mga transparent roofs ng UPS trucks ay isang simple ngunit epektibong imbensyon na ginawa upang mapabuti ang kahusayan at kaligtasan sa kanilang mga delivery operations. Inilunsad ng United Parcel Service o UPS noong 2014 ang mga truck na ito na mayroong transparent fiberglass roofs na kung saan pumapasok ang natural na liwanag sa loob ng cargo area. Ang layunin ng imbensyon ay upang bigyang daan ang mga driver na madaling makita ang kanilang mga gamit sa loob ng truck nang hindi nangangailangan ng mga karagdagang ilaw. Ang mas maliwanag na loob ng mga truck ay nagpapabilis ng pagkuha at pag-ayos ng mga package, kaya't bumibilis ang proseso ng delivery na nagre-resulta sa mas mataas na productivity. Dagdag pa rito, nakakatulong din ito upang mabawasan ang paggamit ng artificial na ilaw na nagiging sanhi ng mas mababang energy consumption, kaya't eco-friendly rin ang invention. Sa kabuuan, ang transparent roofs na ito ay isang cost-effective at sustainable na solusyon na nakakatulong sa mga operasyon ng logistics habang binabawasan ang environmental impact. Dahil dito, maaring ipatupad ang ideyang ito sa mga delivery fleets ng iba pang mga kumpanya at lungsod upang mapataas ang operational efficiency at sustainability.